You're still watching Feasibilities here in Global News Network. Our episode today is all about the right mindset, a rich mindset. Hosting with me is Ms. Renzi Bailon of the Colayco Foundation. You may still join us in our discussion by sending a text message to 0917-8537-333. Kindly indicate your name and location so we can properly acknowledge you. We shall read some of the questions or messages sent to us. So, from Joel of Paco, ano po ba yung maipapayo nyo sa kaibigan nyo na may utang sa inyo na sisingilin nyo siya na di masasaktan ang loob niya? Alam mo, nakakatuwa yun. May marami rin nagtanong sa akin yan eh. Ako nakakatawa, yung mga may utang. Siyempre may utang siya pagalit, no? Kakatawa na. Sabi, uy, pakibayaran mo naman. Bakit? Pag di ako binayaran, dimanda mo ako, idimanda mo na lang ako. Pag ganun, di ba? Pagka ganun po, kung talagang kaibigan nyo yan, at naniniwala ako ng kaibigan, kaya mong sabihin kahit nung alam mo masasaktan siya. Kasi unang-una, hindi naman ikaw ang may utang, siya may utang. So, paalala mo lang na, minsan naman kasi may mga matitinong tao, makita ka lang naaalala na, di ba? Sabi na, bigyan mo pa ako ng palugit. Ngayon, pag talagang ito yung tinatawag yung kapal mooks, yung talagang parang walang nakikita, sabihin mo na, oh bro, paalala ko lang sana yung kulang mo, kung meron ka lang naman. Ngayon, kung wala, pero meron ka, pero ayaw mo, hiyang-hiya naman ako sa kakapalan ng mukha mo. Daanin mo na lang sabihin. Daanin sa joke. Kasi wala, that's the only way eh. Yeah, correct, correct. Kesa naman ma-offend. Diba? Okay, from Memi of Makati. Napanood ko sa YouTube, magaling po at maganda yung kanta nyo, Kumot at Unan. Magkakaroon po ba kayo ng album? Maganda po kasi. Opo, magkakaroon ako. Yung kanta ni Richard Poon. Si brother, ang ginagawa ko, pag wala na ako masabi, kumakanta na lang ako. Hindi, ang concept ko kasi noon, yung nagsiselos ang Diyos, I was talking about faith. Di ba kasi ang lyrics ng Kumot nun, mabuti pang unan, kasama paggabi. Ang punto nun, parang ang Diyos nagtatampo. Ganun. So kaya kinanta ko yun. Magkakaroon po ako ng album, parang libro, yes. Magkakaroon ako ng album, 3 rin siya, series din kasi. Kaya sabi ko nga, baka i-release po ng January, huwag nyo naman pong bilhin yung pirated kasi baka mauna pong mag-platinum yun. Ngayon, huwag nyo rin pong i-burn. Kasi pag binurn nyo CD ko, yan ang gagawin ng Diyos sa kaluluwa nyo. I-burn din niya kayo. Okay, from cellphone number ending 9087, I'm watching you now, Father. Father na agad. Saan po makakabili ng libro ninyo? Sa Jollibee po, Goldilocks, ready. Sa National Bookstore po. Siyempre po, National Bookstores at lahat na major bookstores. Pag wala akong makuha, pahanap nyo sa National yung iba, kasi pwedeng i-deliver doon. Right, right. Okay. Papasalamat po ako dahil na bestseller pa at marami pang bumibili. Thank you po. Nagsumbong nga ako sa'yo, di ba? Oo! Sa... Iyang-iya ako noon, bro. Pero Iyang-iya ako. That's a good sign, ha? That's a good Totoo. sign on the business side of Hindi, things. nabili ko kasi lahat. Hindi, nakakatuwa talaga. Pag nagpupunta ako, hinahanap talaga nila na. Pero alam ko po, may mga, hanap lang kasi sa national, hahanapin sa system, hahanapin nila. papadala na lang. Okay. Nung nagkasama tayo, pabalik tayo dito sa Manila, meron ka kinukwento sa akin mga maraming iba't ibang modules or mga turo sa buhay na pwede mong ma-share. Yeah. Hindi mo naman dinidikta, sabi mo, Yeah. kinukwento mo lang, Yes. maaaring i-take up nila o hindi. Yes. Pero balik tayo dun sa favorite subject mo kasi off the air na kwento niya. Kaya ka pumasok sa seminar, sa pagka-seminaryo. Akala ko wala mo math. Ha? Oo, Pero meron pala. May math. Nako, grabe pa yung math namin doon. Tatlo. May algebra. Sabi ko nga sa teacher ko, ma'am, paano ko ba magagamit yan pa naging pari ako? Kailangan ko ba i-ratio and proportion ko pa yung koleksyon? Sa ko kayo mamamalengke ako. Paano mo gagamitin ang math sa pamamalengke? Pagbilang nga po ng isda to the 4th power, ganun mo sasabihin mo. May discount. Pero alam mo, ang galing teacher ko yun, bro, sobrang galing na pa nagsulat ng problem, yung kaliwa sumasagot agad. Ganun kagaling. Ganun kagaling. Ano? Sabay. Pero nakikita ko doon na may kahalagahan din kasi dahil doon yung alam mong 1 plus 1 is 2, 'di ba? Yung siyensya mismo, naturuan na mag-adjust yung utak mo na medyo napupurol na, no? And I think siguro yun ang magandang hamon. Sana yung mga pinag-aaralan natin magkaroon ng application. At sa palagay ko, doon pumapasok tayo mga public speaker, no? Na, kaya nung tanong mo na ba't daming seminars, naging in demand tayo. Bigla kasi nga, hindi na mapagdoktong ng tao yun, natutunan sa paaralan sa buhay niya. Na hindi ito yung naihanda sa akin. At doon tayo pumapasok. Anong view mo rito? Si Jesus Christ ba magaling sa math? Ako sa Kasi nag-multiply siya nung dumami yung... Sa palagay ko, brother. Isip ko nga, ngayon ko lang naisip yan. Masabi mo nga, matanong mo nga. Matanong ko nga, ayaw mo, pag nakita ko Panginoon, pero kung mauna ka, let me know agad. Let us know, ha? Sa palagay ko, hindi si Kristo, kung titingnan nyo nga, practical siya, di ba? He used parable stories na makakarelate ang tao.
Hindi niya pinasimple, di ba? Tamo, sinabi niya, ang kaharian ng Diyos parang isang hapag. O, alam na natin yung lamunang, kainan, sibug, di ba? Totoo, kaya nga, ako naalala ko noon, bro, nung ako'y bata pa, mahilig ako sumama sa baba ng Berhen. Kasi after ng rosary, may chibog. Pag kinakanta na yung paalam, wala nakatingin sa Berhen, sa lamesa na. Lahat kasi nagkakain na, di ba? Si Cristo, ginawa niya, di ba? Yung explanation niya, simple. Di ba? Simple, no? Sila, Papa Joseph at si Mama Mary, magaling kaya sila sa personal finance, sa family finance? Sa palagay ko naman, no, of course, hindi ko masasabi yan ng absolute. Dahil unang-una, wala naman ho ako doon. No? Kung nandun ako, baka donkey ako noon, di ba? O kaya asno, di ba? Ganun, di ba? Hindi, kaya ako nasabi kasi sa seminaryo, pag may drama, lagi ako donkey. Mukha ba akong hayop at donkey ako lagi? Minsan mapuno, ganun ka lang ng ganun, isang oras yun, nakakapagod. Kasi kung sisikat din ako, papansinin nyo rin ako, no? So, sa palagay ko naman, merong naniniwala ako na si Maria at si Jose ay naging responsable magulang. Kaya kasi sinabi ng Biblia, di ba? Jesus grew in wisdom. Right. Hindi ka naman siguro lalaki ng with Sama. wisdom kung pabaya magulang mo, pero... Tapos yeah. Joseph is a known worker. Yes. Isa sa, kaya hindi mo ko napatulog doon sa eroplano, Oo. is yung konsepto mo ng trabaho. Trabaho. Naalala mo yung pinag-uusapan Totoo, natin. yung, kaya kung may binibigay akong talk, yung the joy or spirituality of work, na sana maintindihan po natin yung pagtatrabaho po natin, napakahalaga niya. Pero noong unang panahon, ang pagtatrabaho ay isang sumpa. Sumpa. Bakit? Di ba naalala niyo po nung bago nilikha ng Diyos ang langit at lupa, di ba? Nilikha niya muna langit, lupa, halaman, tas hayop, tas mga tao na. Di ba? Nagbilin siya kay Eva Tadan, huwag kayong kumain kayo lahat, huwag niyo nakakainis ang punong yun. Ito naman dalawang to, hayok na hayok doon sa punong yun. Dalawa ang puno doon. Karunungan at buhay na walang hanggan. Itong dalawa timang eh. Kung ako sa kanila kinain nila yung buhay na walang hanggan, baka nag-guess pa sila ngayon dito. Baka buhay pa yung dalawang yun. Kinain yung karunungan. Isang kagat lang ay sapat na para mabuksan ang isip nila na sila ay nakahubad. Kaya nagtakbuhan yung dalawa. Si Adan, si Eva na patakbo sa kaliwa ang bahagi, buti kaliwa. Doon nakatanim yung mga dahon ng anahaw at saging. Dalawang dahon lang natakpan na. Ang kawawang si Adan na patakbo sa kanang bahagi. Kung saan nakatanim yung mga dahon ng malunggay, na suot niya malunggay. Kaya sabi ng Panginoon, bakit see-through kita pareho? Huwag natin sa Bible, dagdag ko lang yon. Bakit? Dahil sa kasalanan yon, pinarusahan sila, di ba? Dahil binilin eh. Anong unang parusa sa ahas? Sabi niya, because of what you did, you will crawl. You will eat dust. So, most likely, nung unang panahon, baka may pakpak ang ahas or paa. Ba't sinabi ng Panginoon, you will crawl, you will eat dust. No? Kung literal. Tapos sinabi kay Eva, di ba? Dahil sa ginawa mo, mahirap ang iyong panganganak. Kaya ikaw, pag nanganak ka, pwede mong awayin si Eva. Walang yaka, Eva! Dahil sa may kasalanan yan. Dahil kung di siya nagkasala, atching ka lang, atching! Anak na. Yung bata, nakalabas na ho. Now, here comes the punishment kay Adam. At yun ang pinakamatindi. Ano sabi ng Panginoon? Curse will be the ground, in toil you shall eat. Now, He is commanding man to work. Bakit sumpa yun? Hindi mo naman kailangan magtrabaho sa hardin, kompleto doon. May honey, may milk, may cheese. Kaya nga Eden eh. Eden cheese, di ba? yun nakuha nila, no? Pero, nung naging tao si Kristo, He became a carpenter. Tinuruan siya ng tatay niya. And when Christ became a carpenter, when God worked, He changed the meaning of work. Work is no longer a curse, a blessing. It should bring you to heaven. Di ba totoo naman? Pag tayo nagtatrabaho, bakit? Para sa sarili? Hindi. Para pakainin ng anak. Paggamot ang magulang. Kaya pag tinignan mo maganda ang pagtatrabaho, na tamang konteksto, magiging mabuti kang manggagawa. Yung konsepto nyo ng beauty of life, kanina off the air, pinag-uusapan natin our possible partnership. Sana bigyan mo kami Yes, ng oo privilege naman. of coming up with a seminar or a learning series on living the good life. Dinagdagan mo na mas maganda, the beauty of life. The beauty of life. Kasi naniniwala po ako na maiksi lang ang buhay talaga. And I think, kaya tayo ginawa ng Diyos na tao, di ba naisip yun, di ba? Sabi ko nga kayo, kung may katabi kayo, nanonood ngayon, sabi mo sa katabi mo, tandaan mo, tao ka kahit hindi halata, di ba? Isipin mo, buti na lang hindi ka napagtripan ng Diyos na ginawa kang hayop. Ba't ka ginawang tao? I think that should be the first question we should ask ourselves. Ano ba ang dahilan ko dito? Maraming tao tumatanda na lang na hindi nila nakita yung dahilan na yon. Nasa harap na nila bakit. Hindi ba sapat yung I'm a parent, I'm running this company? I think kasama yon. It evolves into that. Ano? Pero sana mas makita mo yung mas malalim na una makita mo na kaya kami ginawa ng Diyos na tao to add beauty and color in the world that He created. Kaya nga naalala ko, in-interview ko minsan na isang network. Noong October 21, di ba paparating na ang Panginoon daw, yung may rapture. Yeah. Tinanong ako, sabi sa akin,
Nako, magra-rapture na daw, brother. Ano masasabi niyo? Lulungkot nga ako eh. Kasi imagine niyo po eh, parating na ang Panginoon, marami pa hindi nagbabayad sa libro ko. Ano? Order, ano? Nga, ang punto ko doon, hindi kailangan ng Diyos gunawin ang mundo mo na ginawa niyang mabuti. Yung hindi ka magpatao, hindi ka magmahal, gunaw na ang mundo mo noon. So, ang ibig ko sabihin, you are asked to love, to serve. Life is short. Mga tao, takot na takot pag pinag-usapan yung patay. Ayoko pag-usapan yung patay. Ganon. Eh, lahat po tayo dyan papunta. Hindi mo nga alam, bata, matanda. Ako simple lang eh. Gaya sinabi ko, those people who knows how to die are the same people who knows how to live. Because once you know na alam mong darating pa nung mamamatay ka, I will not waste my life. Anong masasabi mo? I'm sure this is one of our pinakaibang episode dito sa Peaceabilities dahil dati masyadong technical, ano stock market, ano ang mutual funds, ano ang right now we're telling them things, right mindset. Ano ang pwedeng gawin someone who hears, gets motivated and inspired or gets inspired because he got motivated or vice versa? Ano ang dapat niya maalala kapag di ba pa nagre-retreat may backslide? Yes. Pag kunwari, Oo. pagdating ng mga alas 4 ng hapon ngayon, mapanood, natapos tayo, launa. Alas 4 ng hapon, dumating yung naniningil o meron kang kailangang bayaran. Oo. Ano ang dapat maalala nila kung meron kang bibigay na tip? Sana una, wag natin kalimutan yung mga obligasyon natin, di ba? Na sana wag natin kakalimutan na what you give to life is what life brings back to you. Yung golden rule, di ba? Huwag mong gagawin sa ibang, ayaw mong gawin sa'yo, di ba? Tama. Sana maintindihan natin na yung motivation dapat maging inspirasyon. Kasi motivation minsan... Anong pinagkaiba ba? Ako naniniwala kasi ako, kaya dati tinatawag ako motivational speaker. Kasi palagi yung motivational speaker kasi, you only motivate, di ba? May pag hindi ka na nakita, Ayun nga. Wala. tapos na, di ba? Correct. Pero once you inspire them, alam mo kahit patay ka na. Nakatatak yun. Nakatatak. Huwag naman kagad muna. Oo, di ba? Di ba? Oh, patay na tayo, di ba? Eh, sabi ko nga, I think, pinag-uusapan na dito, financial literacy rin, di ba? Iba yung pag sinabi mong, I want to be rich. You're motivated. Pero saan ang inspiration doon? I commit to be rich. Maraming tao sinasabi, I want to be rich, pero hindi gumagalaw. Pagka, nag-invest, nalugi, down agad. Remember this, yung mga failures na gano'n, rejections, remember, rejections are preparations. At sabi nga ni Joel Austin in his great book, in our greatest rejection comes our greatest direction. Correct. So, we commit. We are inspired. I read that book also. Naniniwala ka ba ron? Direction? Yeah, Direction totoo. brings us to the destination more than our intention. Yes, More totoo than our yun, intention. totoo yun, totoo yun. Meron isang nag-text sa kanina lang pinagkukwentuhan natin to off the air. Baka ito yun. Okay. Renzi? She's Edith of Makati. Nakakatuwa si Sir Michael. I was feeling so down for the past few days. Medyo gumaan po ang pakiramdam ko nung napanood ko ang show nyo. Salamat po. Salamat, Edith. Kung ano man pinagdadaan ako, simple lang eh. Akala ng mga tao, wala daw ako problema. Oo nga, Pero I was tutok ako, about to di ba? ask yan, oh. Wala ka bang problema? Sa toxic ko, ano wala problema? Ngayon lang may problema ko. Tanungin niyo ako ano? Problema ko kung maubos yung dala kong libro ngayon eh. Ang bigat-bigat na sakit. Hindi naman kayo mamaya, di ba? Hindi ako dumaan sa marami rin problema. Naniniwala kasi ako, pag may problema, kasunod dyan, solusyon. Pag walang solusyon, katotohanan yan. Learn to live with it. Tingnan mo yung mukha mo, yan katotohanan yan. Yan ay hindi katang-isip. Yan ay mapait na karanasan, di ba? Tanggapin mo na yan. Ako walang problema. I came from a broken family. I was even a battered kid. I was a battered kid. Binububog kasi nalito ang tatay ko kung tao ba ako or shrimp. So he battered me because battered shrimp tastes good. Naranasan ko, hindi kayo maniniwala kahit mayaman ang pamilya namin because my father squandered everything. What is to squander? Ewan ko po, nabasa ko lang sa dyaryo, parang maganda pong gamitin. Hindi, nalaman ko. To squander means nilustay, naubos pera ng pamilya namin. Naranasan ko magtinda ng basahan just to about. Seryoso yan? Yes, in Novaliches, bro. Imagine the little cute Michelangelo selling basahan in the streets. Naranasan ko ito. Akala ng mga tao, biro ko. Naranasan ko rin nung mamilimos. Umaakyat po ako sa bus ng Pilbas. Yan ang mga sikat na Pilbas na, di ba? Magkabaon lang. Kaya iba hindi makapaniwala sa tagumpay ko. Tinanong nila, parang may mali sa buhay mo. Ano mali sa akin? Dapat sa'yo yung adik ka, tapos sa'yo ng bababae ka, tapos sa'yo criminal. Sabi ko, teka, total ikaw nakaisip, at hindi ikaw gumawa. Do you want to know my secret? Yes. How I was able to turn difficulties into possibilities? How I was able to turn crisis moments into defining moments? Just buy the book. It's in the book. Just kidding. But the point is this. Remember this. Life is a choice. What you choose, you become. Tama. Correct. Top financial tips. Yung mabilis mo lang na maaalala ngayon na lalo na sa you've been exposed, you've been around
alam mo na ang karaniwang Pilipino as far as their personal finances. What are 1, 2, or 3 na mapapaalala mo sa One, if you cannot buy it cash, don't buy it. kanila? Okay? Dapat may cash ka. That may cash ka. Kasi lalo na kung luho lang yan, di ba? Naniniwala kasi ako sa mga tamang utang. Ang tamang inuutang, negosyo. Right. Yes. Pero yung luho, bibili ka. Nakakatuwa iba kasi kaya nababaon sa credit card because they want to impress people whom in the very first place they don't like. Di ba? Andiyan ba yung bruhang yan? Magpapa-star ako. Mangungutang ko ng dami. Imagine mo, nangutang ka para i-impress Impressin yan. mo yung Una-una, alam mo, kagalit hindi mo. naman mai-impress ito dahil galit sa'yo to, di ba? So if you cannot buy it cash, don't buy it. Tama. Second, before you spend, you save. Third, think of your future. Ang pinakamasakit to na maririnig ng isang ina o ama ay magtalo-talo ang anak kung sinong bibili ng gamot at mag-ahalaga sa kanya. Right. Kanina, Sir, while off air, sabi ni, na-mention, kasi binasa ko yung book niya, na-mention, nabasa ko na professor pala si Sir Salazar. Yeah. And then, na-share niya yung kanyang pananaw tungkol sa pagbibigay ng grades. Gusto ko Yeah. lang i-share natin sa iba yung, lalo na sa mga religion Yeah. professor, yung inyong opinion about Kasi that. ako naniniwala, kahit hindi religion pag ako nagtuturo ng philosophy, I always tell my students, okay, this day of class, I promise and I commit to you that I will give all of you flat 1. 1 ang pinakamataas. 1 ang pinakamataas, di ba? Now, just don't give me reason to touch that flat 1. Why I'm saying that to them? Para wag nyo na alalahanin yung grade. Masok lang kayo, makinig kayo. Mag-aaral. And let's start studying what study. Because I do believe that the course would only become effective if we will be able to go beyond the course itself. What is that? That after taking philosophy, math, religion, you were able to understand the grandeur of life. Masarap pala mabuhay. And Renzi? Okay. Yes. May mga tanong po ba kayo tungkol sa Pag-ibig Fund? Send us your questions through 0917-8537333. And we have someone from Pag-ibig who will answer that question for you. Tune in to the Sangalan ng Pag-ibig. Sa ngalan ng pag-ibig. There are cases na the total accumulated savings can be released earlier. One is permanent departure from the Philippines, separation from service for reasons of health, disability. Don't want to say death, siyempre ayaw naman natin yan. But of course, in case of death, the beneficiaries, the legal heirs, get the members' total accumulated savings plus an additional death benefit. Visit www.pagibigfund.gov.ph. Send your questions and opinions to 0917-8537333. Stay with us here in Peaceabilities at GNN. We shall be back after our last segment after a short break.